Hello everyone! Ayan, so tired. Pagod ako guys, yun na yung mata ko. Welcome back sa aking channel. So today guys, kwento tayo nung nangyari sa school today. Pagod ako kasi maaga yung pasok ko today. Bale, ang klase ko today is 8:15 hanggang 12:15. Today yung klase ko. Tapos nag-stay pa ako dun sa school kasi nag-self-study ako doon guys. Kasi si husband, may pasok din siya today. So, sabi niya instead na magbabasa ako, sabi niya antayin mo na lang ako para sabay na tayong uuwi. So, natapos siya ng 3:30 today. So, nag-atay ako ng ilang oras din. Matagal ako nag-antay. Kasi nga 3:30 siya, 12:15 ako natapos. So, yun nga. Pagkasabay kami kaninang umagang pumasok sa school, hindi ako nag-bus. And then pag uwi, magkasabay din kami. So kanina habang inaantay ko siya, nag-stay muna ako dun sa school kasi sa school naman guys, merong place doon na pwedeng mag-self-study. Parang meron silang study room. May study room, aside sa study room, meron din silang library na pwede kang mag-stay doon after school kung gusto mong aral. And then may kung gusto mo ng parang tawag nito, parang tulong din, parang extra help ba? Ganun, parang extra help ba? Merong tao doon sa library, pwede kanyang tulungan kung gusto mong mag-stay or mag-extend after school. So nag-stay muna ako, pero hindi ako pumunta sa library. Nag-stay lang ako doon sa parang merong hall doon na parang malaking kainan doon. Doon na lang ako nag-stay kasi konti lang naman yung mga tao doon. Doon na lang ako nag-self-study kasi tahimik naman doon guys. At saka kahit maraming tao naman, tahimik din. Hindi na masyadong maingay. Pero kanina, sobrang konti na lang yung tao nung nandun ako. Tapos dapat sasabay ako doon kanina sa kaklase ko kasi meron din akong apat na kaklase na malapit lang dito sa amin. Magkakalapit lang yung place kung saan sila nakatira. So kumbaga, isa lang yung isa, iba yung bus sa sasakyan niya, pero yung dalawa, pwede kaming sabay-sabay sumakay sa bus. So, natutuwa ako kasi may kasama na ako sa bus pag magbabas ako. Tapos yun, isang bus station lang yung sakayan namin. And then, isang bus station din yung bababaan namin. Yun. So, yun na nga kanina guys. Nauna na yung mga kaklase ko kasi pagod na rin sila. Parang second day pa lang namin. Tapos nakakapagod. Kasi walang naiintindihan sa school ba. Kasi as in, pag magturo sila dito guys ng Swedish. As in, dire-diretso talagang Swedish. Parang bihira lang na magsalita sila ng English. Yung bihira lang sila na i-translate nila ko sa English kung ano yung sinasabi nila kasi nga dapat Swedish talaga yung yung way ng pagtuturo. So yun nga parang yung mga napakahirap intindihin kasi yun nga as in 0-0 talaga no. Lahat kami parang baguhan lang talaga sa school. Tapos meron naman yung mga iba na may mga alam na sa Swedish, marunong silang magsalita ng Swedish kasi nga nakapagtrabaho na rin sila sa mga restaurant or yung may mga kaibigan ganun. So parang doon na lang sila natuto. Pero mas gusto pa rin nilang pumasok kasi nga kailangan nila ng certificate. Kasi pag pumasok ka dun kasi guys ng SFI, parang may certificate ka yatang makukuha na nakapag-aral ka talaga. So yun talaga yung kailangan nila, kaya pumapasok pa rin sila sa school. Kahit meron na silang alam sa Swedish, marunong silang magsalita. Pero yun nga, pumapasok pa rin sila. And then, yun nga, nag-stay ako doon, nagantay ako kay husband. Kahit pagod ako, sinantay ko talaga kasi sabi niya, wag ka nang mag-bus kasi hirap din mag-bus. Mas madali naman pag may sariling car. So, nung natapos akong nag-self-study, pumunta ako doon sa second hand shop. Kasi mahilig ako pumunta doon. Kasi nung first day na tinuruan ako ni husband na pumunta doon, sabi niya meron din dito, yung tawag nila doon, lupis dito parang ukay-ukay sa atin. Ganun, ukay-ukay sa atin. So, nagpunta ako doon para lang yun nga,
Kasi may 1 hour pa akong natitira bago matapos si husband. So, tabi lang naman yun ng school namin. Tabi lang dun. So, dumaan lang ako sa likod. Mas madali pala sa likod kasi dati duman kami sa harapan eh. So, duman ako sa likod. So, may shortcut. And then, dun nag-ikot-ikot ako. Ano yun eh, mas malaki kasi yung nandito sa amin na second hand shop. Mas malaki yung nandun. Tsaka, mas maraming mga tao kasi city kasi yun guys. So, yun nga, nag-ikot-ikot ako doon. And then, dapat kahapon pala, pumunta din pala kami doon kahapon. Kasi bumili kami ng ng paa ng Christmas tree. Kasi yung Christmas tree ni husband nasira yung isang paa niya. So, pumunta kami doon para bumili ng paa ng Christmas tree. So, nakabili kami ng paa ng Christmas tree. And then, bumili din siya ng yung sasabit sa bintana na Christmas decor. Parang ilaw-ilaw. Ganun na ring. Malaking ring. So, nato ako. So, yun. Tapos may bag ako sana na bibiliin doon kahapon. Kaya lang hindi ko nabili kasi nagmamadali kami umuwi kahapon. Kasi umuulan. And then, ano bang kahapon? Yun na nga guys. So, inantay pala ako ni husband kahapon. Kahapon pala inantay ako ni husband. So, yun nga. Pumunta ako doon. And then, wala akong mga nagustuhan. So, bale doon din sa loob ng second hand store na yun. May malaking, may malaking restaurant. So, pwede ka doon mag-upo-upo. Pwede kang kumain. Kasi may mga pagkain doon sa mga coffee doon sa loob ng second hand store. Parang restaurant din siya. Pwede kang kumain doon, pwede kang kumain or mag-aral din doon kasi tahimik eh. Kasi kanina nung nandun ako, meron din mga doon parang nag-one-on-one na parang private teacher. Ayan yung mga mga nag-aaral din ng kagaya ko. Meron din silang mga after school, so meron din silang extra teacher na nagtumutulong sa kanila, parang ganun. So meron doon kanina nakita ko doon. And then, yun nga, today pala guys, binigyan kami ulit ng binigyan kami ng lesson. Meron kaming lesson today. Yun ang re-review ko kasi nga meron kaming bukas. Parang, yun yung assignment. Tapos yun ang namin bukas, i-present namin. And then, binigyan pala kami ng iPad. Eto, pero yung iPad na binigay sa akin guys, hindi gumagana yung wire ng charger. Hindi siya gumagana. Pero ito yung iPad na binigay sa amin. Yan. May iPad kasi gagamitin namin ito sa sa pag-study. So wala kaming mga books kasi dati daw, ito guys, china-charge ko siya kasi lobat kanina sa school. Kasi nang binigay sa akin lobat, sabi ko bakit lobat yung iPad? Tapos sabi ng teacher, i-charge mo na lang. Tapos nang chinarge ko, hindi siya nag-charge. Tapos nang trinay ko dito sa bahay, sira pala yung sira yung wire. Sira yung wire. Kasi sinubukan kong i-charge sa cellphone ko. Hindi naman nagana. Tapos nang pinalitan ko yung cord, yun, gumana na. So, ang problema pala yung wire. So, bukas, ibabalik ko dun sa, dun sa teachers. Hingi ako ng bago. Kasi sira talaga guys. Hindi nagana. Hindi nag-charge. So, kanina pagdating namin, dumating kami dito ng 4:30. Dumating kami ni husband. So, chinarge ko na. So, ngayon patulog na sana ako. Tinignan ko kung napuno na, 11% lang, hindi pala nag-charge kasi sira talaga yun. So, ko bukas. So, ginamit ko na lang yung yung cord ng aking cellphone. Yun na lang yung pinang-charge ko. So, yun. Inaantay ko. Hindi ako pala pwede matulog kasi nga, kailangan kong antayin. So, ilang percent ba? 38% pa lang. So, kailangan kong fully charge to kasi gagamitin ko bukas. So, 38 pa lang. So, yun nga. Tapos, yun pala guys, kanina, pagdating namin, kasi si husband, binigyan siya ng, parang extra duty today. Kahit napagod yun guys, nag-oo pa rin siya kasi ayaw niya kasing basta't kaya niya, ayaw niyang nagnono doon sa bus niya kasi ang bait kasi ng bus niya. So, kahit pagod siya guys, pumasok sa school kanina, umalis kami ng bahay ng 6:30 kanina. So, tapos umuwi kami dito ng 4:30. So, kahit pagod siya, pumasok pa rin sa work. So, meron siyang extra work na 5 hours. So,
5 siya pumasok. So, kumain lang kanina ng nag-lunch lang siya kanina. And then, after that, pumasok na siya kasi mga 30 minutes lang kasi nag-start na siya ng tag nito, ng 5. So, 5 to 10. So, 5 hours. So, yun nga. Inaantay ko din sa husband. Pero, sabi ko sa kanya, mauna na ako matutulog kasi, yun nga, napagod ako. Sabi niya, so patulog na sana ako. Lubat pa yung ano ko guys, yung laptop ko. Lubat talaga siya, So, buti naman wala nang mga books kasi dati daw mga books yung mga ginagamit nila. Buti na lang may iPad na. At least, mas madali na lang nabitbitin. So, bukas pala, magbabas na ako bukas kasi sa husband, wala siyang pasok. Tapos, hindi niya ako mayatid kasi day off naman niya. Kaya lang, magre-rest naman siya kasi pagod siya guys. Tapos sabi niya, susundan na lang kita, baka sundin na lang kita ng hapon, sabi niya. Hindi kasi nakakatiis sa akin yun. Hindi ako natitiis na husband. Yun nga na nahihirapan. Kaya yun, ewan ko kung magbago ang isip niya bukas kung ihatid naman niya ako. Pero lang sabi ko, kailangan kong magbus mag-isa para matuto ako kasi never pa akong nagbus na mag-isa. Kasi nung nagbus ako kasama ko siya. So sabi ko magbabas na ako bukas basta ihatid mo lang ako dun sa bus terminal, dun sa bus station kasi maaga yung pasok ko bukas 8:15. So, kailangan kong magbiyahe dito bukas ng 6:30. So, 6 o'clock aalis na ako ng bahay. Madilim pa yun. Takot sigurong iwan niya ako maglakad mag-isa. So, at saka takot din ako kasi madilim pa Tapos hindi pa ako sanay maglakad mag-isa dyan guys. Never ko pang nasubukang naglalakad mag-isa ng ganung kaaga ng 6. Kahit naman may mga ilaw naman sa kalsada, kaya lang yun nga nakakatakot. So, yun sabi niya, ihatid daw niya ako bukas dun sa sa bus terminal. And then, sinabi ko pala dun sa kaibigan ko, dun sa kaklase ko na pag mauna siya, antayin niya ako para sabay kaming papasok sa school kasi from bus terminal para hindi na ako maglalakad guys, meron palang bus din na papunta sa school. So lilipat ka lang ng ibang bus tapos yun ihinto na siya doon sa harapan ng school namin para hindi na ako maglalakad kasi mga 15 minutes din na lakaran yun, malayo din tapos malamig pa. Ang lamig-lamig, ang hirap maglakad pag malamig guys. So bukas magkukuha pala ako ng sombrero kasi malamig. So yun na guys. Mamaya matutulog na. Kontayin ko lang na fully charge yung aking tablet, iPad pala. And then habang nagre-review ako kasi ayan yung pinag-aralan namin today. Yung pinag-aralan namin yung parang mga simple question ng yung about sa yung introduction, parang introduction sa mga sarili, yung anong pangalan mo, ilang taon ka na, mga ganun, taga saan ka, mga ganun. Pero sa Swedish guys, pero minsan sinusulat ko sa tabi niyo yung English para alam ko. Nag-cheating ako. So, yun guys. Thanks for watching again. See you in my next vlog. Late na pala. Yung pag-upload ko pala ng aking video, nagbago na guys. Medyo late. Minsan medyo maaga na kasi nga yung timings guys. Pero, try ko pa rin mag-upload everyday. Try ko pa rin mag-upload everyday guys ang aking vlog. Kahit hindi na on time kagaya dati, maaga o lagi akong on time. So, yun guys. Thanks for watching. See you in my next vlog. Bye!